miss me? You're legal now! Aking tala sa gabing madilim, ikaw ang bawat sana sa lahat ng hiling, sa hirap man o sa saya Ay, grabe talaga nangyayari ngayon sa abot kamay na pangarap na kung saan nga unang-unang pinakita na dito is yung teaser para bukas o yung episode. Yes guys, at pinakita nga agad dito is ito nga si Giselle is nag-uusap sila. Yes guys, kausap ka niya itong si Zoe kasi itong si Zoe is nag-aalala sa kanyang mama sa kanyang mama Moira, na kung saan narinig nga niya nung last episode na nung tumawag siya na nasagot nga ito ng warden. Ngunit narinig niya dun sa background na usapan na ito ngang si Moira is nahihirapan o maglalaban nga sila o pinapahirapan nga ito ni Madam Lotus. Yes guys, talagang nag-worry ito ngang si Zoe sa mama Moira niya. And then yes guys, kahit sino naman, kahit ikaw mismo, malaman mo yung kamag-anak mo is pinapahirapan doon sa kulungan, is talagang magtatremble ka o kumbaga parang manginginig ka sa takot kung isipin mo kung kamusta na yung mahal mo sa buhay. At ganyan yung nararamdaman yun ni Zoe, na kung saan nga nag-aalala talaga siya sa kanyang nanay, ito nga kanyang mama Moira. And hindi natin maalis yun kasi nga nanay niya yun So pero maraming sasabi guys dito sa mga netizens, kaya dito sa mga comment section, na deserve nga daw yun ni Moira, no? Pero sa inyo, yung iba sa inyo, totoo bang deserve niya yun? Please comment below. Pero yun nga guys, nakita natin dito na itong si Giselle is talagang tinutupad, no, yung inutos niya dito nga kay Madam Lotus. Actually, kahit hindi naman ito inutos ni Ma'am Giselle, is talagang mapapaaway dito si Moira. Bakit? Kasi iba talaga ugali nito ni Moira, masyado talagang matigas, may pagkamayabang, mataas yung tingin sa sarili at mababa tinitignan ang mga tao sa paligid niya. At mismo nung nag-usap nga itong si Zoe at itong nga si Doc Carlos, sabi niya hayaan mo yung mama mo dun kasi ugaling kanal yun Yes guys, no? Alam niyo naman pag sinabing kanal is madam yun. So ganun yung ugali talaga neto ni Moira. At nakikita naman natin niya kahit saan siya mapunta, kahit dito sa kulungan, kahit alam niya nag-iisa siya, is talagang ginagawa niya na lumaban pa rin. At mahirap nga yan, makita ka natin dito na pinapahirapan nga dito si Moira kasi nga naglalaban sila ni Madam Lotus. Medyo na tila natalo niya si Madam Lotus, pero dito talagang kita mo na sinasakal na siya ngayon ni Madam Lotus dahil nga mag-isa lang din siya at napagtutulungan. At makita mo na kawawa talaga dito si Moira. At makikita mo din dito guys na itong si Moira is talagang walang palag sa kanilang lahat, no? Kaya lagi siyang pagtutulungan at nabubugbog. At alam ko, yung iba din sa inyo netizens is nagiging masaya, lalo na kapag nakikita naghirap itong si Moira, na deserve nga niya daw, yan ang sabi ninyo. Pero hindi rin natin maalis yun kasi nga marami rin nagawang kalokohan tong si Moira, lalo na yung muntik-muntikang mapatay niya yung mga bida dito, mga characters, no? And this time, no, after nga siyang bugbugin is dinala nga siya doon sa selda nila. Ngunit itong si Moira is talagang matapang, no? At yung itinago nga niya noon na blade o na panaksak is nakuha niya nung pinagtitripan siya, no? At kinuha niya, tinutok niya sa mga kasamahan niya at sabi niya, sige, lapit kayo, kundi huwag lumapit kayo, masusugatan kayo, hindi lang, baka malaslas ko pa ang leg ninyo. Yes guys, naging matapang na naman to si Moira dahil nga meron siyang patalim at makita niya yung mga kasamahan niya doon na umaatras. At nung nakita ka na si Mildred, labas mo yung tapang mo, lapit ka sa akin, na baka gusto mong laslasin ko ang iyong lalamunan. Yes guys, talagang matapang tong si Moira, no? Lalo na may kakampi na siya ngayon, pero ang kakampi nga niya lang is patalim, no? At makita natin dito na natakot din yung mga preso, kahit sabihin natin isa lang si Moira, pero dahil nga may patalim, so delikado yun. Pero makita natin dito na itong mga preso is kalmado lang kasi alam nila na anytime pwedeng mahuli itong si Moira ng mga pulis, at sigurado mapapurasahan ito at mapupunta sa Bartolina. Yes guys, hindi talaga natatakot itong si Moira. Samantala, dito naman ipinakita na nandito pa rin sa bahay ni Carlos ito ngang si Irene. At actually, awkward nga yung usapan nila, no? At kung kahit na sino na manood, kahit sino nandoon, is mararamdaman mo na tila may laman
yung mga sinasabi nito ni Irene. Yes guys, talagang laking pahapyaw ito, no? At talagang nakatingin din sina Lynette, sina Annalyn, si Michael, kasi nga first time nila tong makikita si Irene Ang tang nakakilala lang dito is ito ngang si Carlos. And yes guys, ito yung ex-husband niya at ex-wife. Actually, ito ngang si Irene is buti nga Salamat pa nga si Carlos kasi hindi ito agad nagsalita o nag-hysterical o nung pumunta sa bahay is nagsabi na, asawa ko yan, ba't kayo nandito? Ako ang legal wife. Di ba may mga ganun-ganun. Pero itong si Irene talagang nakapag-isip pa at naging kalmado pa rin, no? At talagang ginawa nga niya na kunwari kaibigan. Ngunit ginagawa niya lang ito para mas makilala itong si Lynette o yung bagong asawa nga neto ni Carlos. Pero mahirap yun sa ginawa niya kasi alam naman niya, alam naman natin na itong si Irene ang unang asawa at pinaka-legal na asawa nga neto ni Carlos at si Harry nga mismo yung anak niya. Pero yun nga guys, makita natin na habang nagkakain sila is nagiging awkward na, no, yung usapan. Lalo na yung last na tinanong na kung nasan yung asawa mo at sinabi ni Irene na nandito siya sa bahay o nandito siya. And then nagtaka sila, no, sabi nandito lang naman ay si Carlos. Ngunit ang nangyari nga is joke lang, sinabi niya na nandito sa Pilipinas. Pero yun nga guys, kita natin na awkward na kaya umalis na itong tatlo, si Annalyn, si Lynette at si Michael. Nagpaalam na nga si Michael kaya hinatid ito ng dalawa. At pag alis ng dalawa is ito namang si Carlos is in-approach niya mismo itong si Irene. Yes guys, talagang galit na galit ito. Talagang kinakabahan din itong si Carlos. Habang nag-usap nga sila kanina is talagang nanlalaki ang mata nito ni Carlos kasi anytime pwedeng magsalita ito nga si Irene. At dito nga guys, sabi ni Carlos na, what are you doing here? Anong ginagawa mo dito? What is your plan? Ano yung plano mo? Ngunit sinabi nga ni Irene na, plano ko? Bakit? Ako naman ang iyong talagang asawa. At kung nalilimutan mo na at di mo natatandaan na ako nga o tayo nga ay hindi pa nag-divorce. And yes guys, yun pala, no, hindi pa pala divorce ito si Carlos dito nga kay Irene, no? Pero paano nangyari yun? Paano nangyaring nakasal itong si Carlos o si Doc Carlos dito nga kay Lynette, no? So maaari ang ginawa nito ni Carlos dahil siguro nagpakasal itong si Irene at si Carlos sa ibang bansa. At kung sakali man, syempre walang record yun sa Pilipinas. Kaya pagdating dito ni Carlos is binata siya. Kung hanapan man siya ng mga documents, pwede niyang ipakita na binata siya for the record dito nga sa Pilipinas. Kaya siguro nakalusot itong si Carlos, pero hindi mo maitatanggi dito na talagang meron pala na asawa itong si Carlos. At yun nga, yung una niyang asawa ay si Irene. At sabi nga mismo ni Irene na, I'm your legally wife. Hindi yan si Lynette sapagkat hindi pa tayo nagde-divorce. And yes guys, no, divorce na sinasabi niya, ibig sabihin sa ibang bansa talaga sila nagkita, nagkaroon ng courtship at pinakasal. At maaari din na si Harry yung anak nila. At habang nag-usap na sila is ito namang si Annalyn at si Lynette is bumalik. And yes guys, hindi ito napansin ni Carlos na bumalik tong dalawa, na habang nag-uusap tong dalawa o pagbalik ng dalawa, nag-usap tong si Carlos at si Irene at narinig mismo ni Lynette. Yes guys, nakita niya kung paano ang ginagawa ni Carlos dito kay Irene na tila hindi isang friend kundi tila inaaway niya ito. At narinig din ni Lynette yung lahat ng sinabi nito nga ni Irene na hindi pa sila divorce at ako ang iyong legal wife at hindi si Lynette. And yes guys, sabi nga ni Carlos na sa inis niya na hinawakan niya na yung pisinet na Irene, pinisel, sabi niya shut up. At makita mo talaga na itong si Carlos is mapisikal na tao, no, na kung saan yung naging asawa niya is tinatawag na battered wife dahil mahilig manakit itong si Carlos. Actually hindi lang naman ito ang sinaktan niya, kahit nga si Moira, kahit si Zoe, no, nasampan niya, kahit nga mismo si Lynette. Mabait lang to si Lynette, no, na kung saan bumalik nga siya dito, pinatawad si Carlos for the sake of malaman niya yung totoo, yung mga tinatagong sekreto nito ni Carlos. Bakit laging tumatawag nga itong si Zoe sa kanya at hindi pinaparinig, ano ba talagang relasyon nila. At ito nga yung latest, no,
na kung saan narinig niya na mismo at nalaman niya na mismo na may unang asawa pala itong si Carlos. And yes guys, sabi ni Lynette, anong narinig ko? Tama ba narinig ko? Na asawa mo itong si Irene? Siya ang yung first legal wife. And then, paglingon ni Carlos, no, nagulat siya na nandun pala si Lynette at si Annalyn. Yes guys, narinig yung kanilang usapan. At grabe talaga yung episode niya, no, para bukas. So abangan natin yung full episode niyan bukas. And yes guys, ano kaya ang mangyayari dito nga? Unang-una kay Moira. Si Moira ba ay makakalabas pa ba ng kulungan ng maayos at matiwasay? O baka patay na ito kung makalabas? O sakali man makakalabas pa o makakalaya pa ba ito? At ano kaya ang mangyari dito kay Zoe? Ano kayang gagawin niya para matulungan yung nanay niya doon sa loob ng kulungan at hindi masaktan at walang mangapi? Ganyan din, ano kayang gagawin niya dito kay Dax para nga hindi ito makapagsalita pa at isumbong sila, lalo na itong si Zoe, at makulong din ito? At ano rin kaya ang mangyayari specifically dito nga sa Irene, Carlos at kay Lynette Benitez, no? Sino kaya ang pipiliin ni Carlos? At dito sa malalaman ni Lynette, makipaghiwalay na ba siya dito kay Carlos at babalik siya kay RJ? At ito naman, si Irene, ano ba talaga ang purpose niya? Bakit ba talaga siya nagpakita dito kay Carlos? Malalaman ba ni Harry na buhay pa ang kanyang nanay? And yes guys, salamat sa panonood niyo sa aking channel. Sa inyo pag-like, pag-comment at pag-share. At yun lang guys, ingat palagi. Happy weekends. Bye-bye.